Salamat po, Pastor Dante. Hindi na po ako babati kasi nabati na niyang lahat. So ako po ay didiretso na sa Word of God. And I'm so blessed because I see a lot of you today, this Sunday. Kasi minsan mga bungi-bungi. Pero ngayon, marami-rami po tayo. And I would just like to keep encouraging you. Kasi po, every Sunday that we come, meron pong laging personal na mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam nyo, it's a personal relationship with God. It's not religious. Hindi yung, Sunday, kailangan tayong magsimba. No, it is always parang pagtatagpo natin ng Lord kada linggo. Diba? Pag may boyfriend ka, lagi kang, girlfriend, lagi kang masayang makipagtagpuan. So, ito pong kada Sunday, ako po, yun ang, ever since I got born again, yun po ang laman ng puso ko. Parang every Sunday, I'm always excited to hear the Word of God, to worship together with the body of Christ. Kasi tayo po ang katawan eh. Kaya when we come together and worship, alam niyo po, napakaganda ng nangyayari sa buhay natin. And it always strengthens us. Ako po, 73 na, I always get strengthened when I come to church. Okay, nagiging malakas ako at nakakasayaw ulit ako sa pagpupuri natin sa Panginoon. You know, ang Christian life po natin is a personal life with God. So ito po ang ating fellowship sa ating Panginoon. Kaya make it exciting, maski paggising sa umaga, katagpuin kagad si Lord. Lord, good morning, it's a wonderful day. Or if you're not feeling so well, Lord, it's still wonderful kasi ikaw ang aking healer. At kung kulang-kulang ang pera, Lord, marami pong salamat that you will supply all my needs. So, you know, when you have that kind of personal relationship, walang problema ang maiiwan sa mukha ninyo. Okay? So, ang maganda po lagi, whenever we know that somebody is there who loves us, alam nyo, pag may umiibig sa atin, nagbo-bloom po tayo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung blooming. Alam nyo, iba yung alam nyo may umiibig sa inyo. It makes us happy, it makes us, very confident to go through life. Alam nating hindi tayo nag-iisa. At yan po ang nangyari sa atin nung nakipag-ugnayan tayo sa Diyos. Hindi po siya napakalayo sa atin. Nung tinanggap natin siya, nandito siya sa puso natin. So isang bulong nyo lang, naririnig niya tayo. Amen? So life becomes exciting. Para po sa akin, I got saved when I was 30. Ngayon po ay, ilang taon na ba ako? 73. Makakalimutin na, pinipilit kalimutan. Yung 73, gusto ko maging 37. Di ba? May tsura ko nung 37. But anyway, so mahalaga po, so magandang umaga po, and I will just go to the Word of God. Ang Word of God po ay napakahalaga sa atin. Ito ang nagbibigay buhay sa atin. Ang Word of God, ang pagkain ng bawat Kristiyano. Di ba? Sa natural, how many times do you eat in a day? Ilang beses? Almusal? Merienda, tanghalian, merienda, hapunan. Or kung late pa kayong matulog, may midnight snack pa. So, 6 na beses sa isang araw. So, ganun dun po ang spiritual life natin nung na-born again tayo, yung spirit man po natin na buhay. At ang pagkain po niyan ay salita ng Diyos. Okay? Kung pwede natin ikumpara ang aking physical body at yung aking spiritual body, sino kayang mas mataba? Di po ba yung pinapakain natin ang mas mataba? Kaya tandaan po natin, ibalansi po natin ang buhay natin kasi itong katawan na ito, maiiwan lang anytime. Pero ang spirit man natin na nakipagdugtong, nakipag-ugnayan sa Panginoon, yan ay pang habang buhay forever and ever and ever and ever. Kaya alam nyo, when you know you are one with God, it gives you a smile. It gives you a spring in your walk. Kaya makikita yung mga Kristiyano, ibang lakad. Di ba? Hindi yung, kundi may spring. Bakit? Because God is with us. God is in us. Hindi tayo nag-iisa. Yung ibang mga single, lungkot na lungkot, wala pa si boyfriend, wala pa si girlfriend. Alam nyo, minsan akala nyo yun ang pampasaya, minsan pampaproblema pa yun eh. Nakatawa yung iba, no? But God always designed us to have somebody with us. Okay? So, masaya po tayo. Ngunit, ang kasama po natin ay ang Panginoon. At anong pangako niya? I will never leave you. I will never forsake you. Alam niyo yung word na never doon, infinity yun.
I will never, 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 never leave you nor forsake you. Kaya iwanan man tayo ng iba, okay, meron pa rin hindi mang iiwan sa atin. Kaya hindi po tayo nagiging desperate, hindi po tayo nagiging walang pag-asa. Okay? So I would just like to give you a very simple message about our foundation. Alam nyo, sa bawat building, sa bawat pagtatayo ng any edifice or bahay, building, opisina, or whatever, laging ang pundasyon ang pinakamahalaga. Minsan nakikita natin pagdating ng mga earthquakes, may building na akala natin napaka-tibay pero nagiba. Kasi mali ang pundasyon. Tayo po, ang pundasyon natin ay ang Panginoong Hesukristo. Magfi-fail ba yon? So kung tayo ay built sa ating Panginoong Hesukristo, mawawalan ba tayo ng pag-asa? Hindi. Okay? Kaya pag alam natin kung ano ang ating tinatayo ang pundasyon, ano man ang daanan natin sa buhay, hindi tayo nag-iisa kasi yung pundasyon na yon ang mag-hold on sa bawat isa sa atin. Let's just open to Acts 20 verse 32. Let's just look at Acts 20 verse 32. Ang sabi po dito, "So now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." So, napakaganda nitong scripture po na ito. I commend you to God and to the word of His grace. Ang word of God po will always have the grace to see us in every situation that we go through. So, sa bawat sitwasyon, nandoon ang biyaya niya para makayanan natin ang bawat sitwasyon na yon. So, kung alam nating merong aalalay sa atin sa bawat sitwasyon, anong magiging itsura ng isang Kristiyanong nakipag-isa kay Kristo? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Anong itsura? Diba, when you know a person is fulfilled, pag alam nyong masaya siya, diba? Ang napangasawa niya ay talagang napakalabing at ang mga anak niya. So, anong itsura ng taong yon? Masaya. Diba? Very stable. Hindi pa ganyan-ganyan ang buhay niya. Kasi yung iba, alam nyo, yung iba ang ngiti nila nakadugtong sa bulsa. Pag mabigat ang bulsa, yung tali nakadugtong sa pag mabigat ang bulsa, habang nawawala yung bigat, so wala po doon ang ating kaligayahan. So ang sabi dito, I commend you to God and to the word of His grace. Ang kanyang salita. Ano yung kanyang salita? Which is able to build you up. Okay? Kailangan ba natin ng building up? Alam nyo, when we go through life, maraming gumigiba sa atin. Lalo na ngayon, life is not too easy. Life today is more complicated than many, many centuries ago. Iba po ang buhay ngayon, too complicated. Akala natin, nagiging high-tech tayo, the more complicated it becomes. Kasi ang mga tao, nakaasa ngayon sa mga equipment, sa mga machine, hindi na sa tao. So, pati ang mga relationships become different. Okay, nag-iiba. So, kino-commend dito, sabi, I commend you to God. So, kino-commend tayo sa Diyos sa Kanyang salita. Sa Kanyang salita na punong-puno ng biyaya na yun ang magbi-build up sa atin. So, ano magbi-build up sa ating mga Kristiyano? It's the Word of God. So, how much of the Word of God do we allow to enter our lives? Kaya nga, alam nyo, binigyan tayo ng 2 mata, 2 tenga, 2 kamay. Hindi nyo ba napansin bakit dalawa? Sipin nyo kung isang mata lang, cyclops tayo. Di ba? Yung mga monster na isa lang mata dito. Bakit dalawa? Dalawa lagi, no? Kaya bakit? Kasi gusto ng Lord, build up tayo. Ang salita niya ang magbi-build up sa atin. Okay? Hindi po ang estado ng ating pananalapi. Yung iba kala nila, salapi ang kasagutan ng lahat. Alam niyo po, kailangan natin ang salapi, pero hindi po yan ang pundasyon natin. Okay? So, sabi dito, the word of His grace, or the word of God, which is able to build you up. So, anong nagbi-build up sa atin? Ang salita ng Diyos. At anong ginagawa ng word of God? Will give you an inheritance among all those who are sanctified. So, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating, ano yung inheritance sa Tagalog? Mana.
ng mana na matatanggap natin. Now, nung tayo'y anak na ng Diyos, nandyan na yung mana. Hindi natin nagmamakaawang hingin. So, nandyan na yan ang mana. At paano natin na-access lahat ng ipinagkaloob na ng Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay? So, binabalik natin ang Kanyang salita sa Kanya, ngunit tayo ay nananampalataya sa salitang yon. So, hindi lang yung salita na walang laman, kundi alam natin yung salitang ibinigay niya sa atin sa Biblia, yung salitang naririnig niyong pinipreach, ay magbi-build up sa atin para dun natin makakamtan ang kayamanang inihanda ng Diyos para sa mga buhay natin. So sabi dito, yung ating inheritance. Kunwari, mayaman ang nanay at tatay mo, namatay, tapos ikaw nanatiling pulubi, ano yun? Hindi mo ginamit yung mana. Iba ang nakinaabang dun sa mana. At tayo pong mga anak ng Diyos ay ibinigay na. Nasa Bible na, nasa Word of God na. Hahanapin na lang po natin. At nasa atin na ang titulo. Okay? Nasa atin ang titulo. Pero bakit nabubuhay tayong napakahirap? Kasi hindi nyo binabalik sa Diyos kung ano yung dapat nating matanggap. Lord, ito ang aking mana and kiniklaim ko. Kiniklaim ko, Lord, dahil binigay mo na sa akin sa inyong salita. At ako'y mananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, pagka-preaching ng Word of God, sobrang anointed kayo na nagpa-pass out kayo. Sobrang anointing na na-pass out tayo, na-slain tayo. No. Kaya nga, every Sunday we come together. Alam nyo, ako every Sunday, I get something that the Lord tells me while I'm sitting there. And I write it down. At sa gabi, yun ang imemeditate ko. Kaya busog na busog ako. Hindi lang ako nabusog sa pakikinig, doon sa nag-minister, kundi I always write down something o ilalagay ko sa telephone ko. I-write kasi ako makakalimutin po ako. Masamang confession yun, pero totoo na yun sa edad kong ito. So normal na po yun. Kaya, or tinatype ko yan. Kasi sa gabi, yun ang aking imemeditate. Kung anong narinig ko dito, something na parang nag-spring out sa aking puso. So I write it down. So every Sunday, mayroon akong baon, inuuwi na Word of God na naging alive sa akin habang yung preacher ay sinishare niya yung Word of God. At I talk to God about it. Okay, kinakausap ko ang Diyos patungkol dun sa salita niyang yon. Sabi ko, Lord, pangako nyo. So sasabihin ko kung ano yung pinreach. Lord, pangako nyo. Lord, salita nyo yan. At dahil salita nyo yan, you will see to it that you will accomplish what you promised. Kaya ako lagi kong kinakanta sa Lord, you promised me. O, di ba? Kasi ako, ang aking relasyon sa Diyos, hindi religious. Okay? Kung ano ako kaluka-luka, kasiraulo, ganun din ako makipag-deal sa Lord. Because that's my personality. Hindi ako nagkukunwari pagdating kay Lord, biglang nagiging mahinhin. Hindi po ako mahinhin na tao, halata naman siguro. No? But, mahalaga po kasi ang ating relasyon sa Diyos ay personal. It's not religious. Kaya nung tinanggap natin siya, iniwan niya sa atin ang Holy Spirit. You can talk to Him anytime, anywhere, anuman ang lengguwahe niyo, mauunawaan niya dahil siya'y Diyos. So alam niyo sa buhay natin today, life today is too complicated. Okay? Sa mga lolang-lola na, itong grupo na ito, lolang-lola na. No? Sa mga lolang-lola na, sometimes we get shocked sa mga apo natin the way makipag-usap sa magulang nila. Ako minsan, sabihin ko sa anak ko, naalaw niyong ganun? Naalaw niyong, ano yun mama? Ano yun? Ano yun? Sabi ko, hindi uubra sa akin yun. Di ba? Alam niyo yan, nung dinaanan niyo. Hindi ko palalampasin yun. Bakit? Walang respeto. Of course, we are, we have a personal relationship, but you still have to show respect. So, mahalaga pong maunawaan natin, maski ang Diyos, gusto niyang meron siyang personal relationship sa inyo. There are times, even we cannot tell the people closest to us what we feel. There are times na hindi natin ma-express. Kasi, sabi ng asawa mo,
Nag-church ka pa lang, ganyan ang pakiramdam mo. You know, minsan ano ka pa kaysa na build up ka, lalo kang di ba, na ibaba. So, ang personal life po natin ngayon, it is very complicated, it is very difficult. Kaya kung wala po tayong relasyon sa Diyos, hindi yung nagsisimba lang ha, hindi ibig sabihin lahat ng nagsisimba may relasyon sa Diyos. Ibig sabihin ng may relasyon, may ugnayan, araw-araw nakikipag-usap, okay? Araw-araw ina-express ko anong nararamdaman, when we feel low, when we feel high, so ano man yan, kasi may personal na ugnayan. At pag may personal na ugnayan, wala tayong sinisikreto. Alam naman na niya eh. Di ba? Imagine if you understand that you have someone in your heart who understands you. Di ba? Maski sa mag-asawa minsan, hindi mo ako nauunawaan eh. Di ba? Minsan, yan ang ating conflict. Kasi, alam mo, magkaiba ang tanggap ng lalaki, magkaiba yung tanggap ng babae. Di ba? Sa lalaki, words lang ang kanyang tinitingnan. Ang babae, pinifeel niya yung emosyon ng words na yun. Di ba? So, magkaiba pa rin. Kaya, importante sa atin, ang personal relationship natin sa Diyos, enjoy it. Enjoy it while we are alive. Okay, pagdating natin sa langit, okay na tayo eh. We are one with the Lord at iba na tayo, wala na tayo sa physical body rito. At habang nasa physical body natin nasa physical body tayo ngayon, kailangan po natin napupuno din ang pangangailangan ng ating physical needs, emotional needs, physical needs, emotional needs, spiritual needs. Kailangan po yang napupunuan. Kaya sa mag-asawa, mahalagang alam nyo yan. Okay? Alam nyo yan, may mga needs tayong kailangan naririnig sa bawat isa araw-araw. Okay? So, needs of, ano ba yung mga needs natin? Needs of acceptance. Needs na may nagmamahal sa atin. So, kung naririnig natin, mahal nila tayo, they appreciate us. No? Kaya yung relationship na yon ay nagdi-develop. Marami akong nakikitang Christians, they just come to church, but their relationship with God does not develop deeply. Alam nyo, iba ang may love relationship ka sa Lord, makikita sa mukha nyo. Hello? Makikita na may glow. Bakit? Meron kang personal na ugnayan. Born again ka, yes, but do you develop that relationship with God? Sa mag-asawa, kinasal kayo, o tama na ba yun? Hindi nyo na i-develop? Hindi pwede yun. Di ba? Every day, you have to express how much you love them. You have to express na nalungkot ka doon sa ginawa niya. You have to express kung ano man yung nagiging relationship nyo. There is an expression. And God wants us to understand today. Alam nyo, when life gets difficult, if you have no one to talk to na mauunawaan ang puso natin, mahirap. And God, when God came into our hearts, when we receive Him into our hearts, hindi po relihiyon yan na magsisimba lang kayo ng magsisimba. Ay, kailangan mag 5 chapters a day ako. Yung aming estudyante sa Bible, may 5 chapters a day. It's a personal relationship that we develop. Pag personal, pag gising sa umaga, good morning, Lord. Di ba? At sa pagpikit sa gabi, good night, Lord. I'll enjoy my dreams. I'll see you in my dreams, Lord. O mga ganon. Kasi personal relationship. So sabi dito, kaya nga sabi dito ni Apostle Paul, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. So ang word of grace or the word of God is able to build us up and give you an inheritance among all those who are sanctified. So sabi ko nga, katulad ng isang building, pinaka-importante ay ang pundasyon. Minsan makakakita kayo ng antatayog ng mga gusali, ang gagandang mga bahay, pero pag nag-earthquake, may makikita kayong may mga magagandang edifice, magagandang buildings, pero nagiba. Bakit? Yung hindi natin nakikita, yun ang may diferensya. Yung pundasyon, doon nagkaroon ng, nagtipid sila.
Di ba? Hindi nila pinatibay, hindi nila ginamit yung mga materyales na dapat doon sa ganong kalaking building, ganon ang size. So, minsan nagsyo-shortcut sila. So, pagdating ng unos, pagdating ng problema, nagigiba. Ganyan din tayo. Pag hindi tayo built up sa relasyon natin sa Diyos, pag hindi tayo built up with the Word of God, kaya yung pagdating nyo paglinggo, I encourage you, minsan magsulat kayo kahit konti lang, kahit yung mga verses lang na binigay, para pag uwi nyo, may nire-review kayo. Okay? Hindi po ito obligasyon, hindi po obligatory. Okay? I'm just reminding you, kasi ako makakalimutin ako, that's why ako laging lalagay ko sa telephone ko kung ano yung preaching, kung ano yung naririnig ko, laging nagno-notes ako, kasi pag uwi ko sa gabi, bago ako matulog, nire-review ko. And sometimes, sa pag-review ko, that's when God speaks to me personally regarding my situations. Okay? So, ginagamit yung Word of God na narinig ko sa Sunday morning at doon ako minsan dinidil ng Lord. So, kinakausap ako about the things that I go through in life. Kaya, alam nyo naman na ako'y nag-iisa na ngayon, but I am not lonely, I am not sad, and I'm not insecure. Kaya hindi ako kaagad naghahanap ng kapalit. Kasi secured ako sa Lord. At dahil doon, alam kong hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pababayaan. Kaya hindi ako nagse-self-pity. I go through my life. Sabi ko, Lord, kahit nag-iisa na ako, make me a blessing. Gawin mo ko isang pagpapala. Na makita pa lang ako ng mga tao, pinagpala na sila dahil nakangiti na ako. And I'm happy. So, tayo pong lahat. It is that personal relationship with God. Kaya gusto ko pong maunawaan ninyo na may kasama kayo. Sipin nyo may kasama kayo pero hindi nyo kinakausap. Hindi nyo pine-fellowship. Tapos kung kani-kanino nyo, chinichismis yung mga problema nyo sa mga kapitbahay, o anong nangyari sa problema nyo? Lumaki. Kasi maraming nakialam. Hello? Ganyan bang nangyayari sa atin? Maraming nakialam doon sa problemang shinare natin. Kahit sabihin mo, ay, shinare ko naman sa Christian. Aha. Lalo na. Lalo na. May verse pa silang gagamitin. O, di ba? Kompleto pa yung mga verses nilang gagamitin, pero hindi makakatulong. Kaya mahalaga po itong pundasyon na aking inilalatag. Ang ating relasyon sa Panginoon. Yung personal na relasyon. Kasi pag personal yan, alam nyo, pag yan ay nasimulan nyo, it will be something that will make you stable. Kasi hindi ka nakasalalay sa asawa mo, sa mga anak mo, pag hindi ka na pinansin, na insecure ka na. Pag stable kayo sa Lord, your other relationships will become good. Okay? Pag good ang relationship mo sa Diyos, ang mga horizontal relationships mo will become better. Kasi may natatanggap ka, di ba, sa relasyon mo sa Diyos, may natatanggap ka, at dahil may natatanggap ka, may naibibigay ka sa mga horizontal relationships. That's why you can look at people that look satisfied. There are people, that look happy, kahit wala naman silang ganong karaming pera, but they look happy. Why? Because they understand their relationship with God. Tayo pong lahat, tandaan po natin. Kaya sa Biblia po tayo laging tututok. Masyado kasi tayong madrama na ang buhay eh. Madrama na ang mga buhay natin. Tapos nakababad pa sa mga drama. O, di ba? Lalo ng madrama. Tapos ang mga kumare, puro madrama din. Oh my God, anong mangyayari sa buhay nyo? Di ba? Naamoy lang yung asawa, amoy pabango. Saan ka galing? Kung may nakatabing mabango doon sa bus. Hello? Di ba? Dahil wala kang kaligayahan on your own. So develop your own relationship with God and you will be a person that people would want to be around with. Kasi kailangan po natin ngayon yan. Okay? So katulad ng isang building, sabi ko nga, ang napakahalaga sa building, sa bahay, kahit anong itinatayo natin ay ang pundasyon. Basahin po natin ang Ephesians 2, verse 20 hanggang 22. Ephesians 2, verse 20 hanggang 22. Built on the foundation, so saan tayo nakabuild? Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Himself being the cornerstone. Ano yung cornerstone sa isang building? O, sino yung mga engineers dito? Wala.
karpintero. Di ba meron silang tinatawag na cornerstone pag nagtatayo ng building or ng bahay? Hindi natin alam. But anyway, sabi ng Bible, having been built on the foundation of the apostles, prophets, Jesus Christ Himself being the cornerstone. So kasama ang Panginoong Hesukristo dito na siya ang cornerstone in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. So tayo as a church, we are built individually, but when we come together, we are being built together. Kaya nga, hindi in-encourage sa atin na namamasyal ng church. Parang ginawang mall. O saang mall tayo ngayon? Hindi po. Ang church ay ang ating spiritual home. Doon tayo idudugtong ng Lord para doon yung mga magtuturo sa atin, doon ipapadala yung mga magpapalakas sa atin, doon din tayo gagamitin ng Lord sa mga giftings na inilagay niya sa atin. Kaya kung kayo ay nag-church hopping, hindi kayo magiging bahagi ng katawan na yon. Namamasyal ka lang. Tahimik tayo ngayong umaga. Diba? Kasi iba na, ay, ang ganda ng church doon. Doon na lang tayong gaganda ng silya, ang lamig, at saka nakakarpet lahat. Tapos, napakaganda yung mga usher, ang gaganda ng mga suot. Ano bang pinunta mo sa church? When you come to church, it is a place where you will belong. Kung saan mo idudugtong ang sarili mo. Kung saan mo iuugnay ang sarili mo. Kaya i-acknowledge mo ang leadership ng church. Kaya bago ka mag-join ng church, tingnan mo ang leadership. Tingnan mo ang mga doktrinang itinuturo. Ayon ba yun sa Biblia? Tingnan nyo how it is being operated on bago ka mag-join to be part of that body. Okay? So, hindi po tayo inutusan ng Diyos. Walang masama na mamasyal tayo minsan pag naimbita tayo. Okay? Naimbita tayo ng kaibigan natin. Kunwari, birthday niya, inimbita ka sa church nila. One time lang yun, hindi every Sunday. Okay? Okasyon lang yun. O kaya anniversary ng church nila, naanyayahan tayo. Okay lang yun. But we need a home church. Kaya tinatawag nating home church. Yun ang tahanan natin spiritually. Okay? Kayo ba maraming tahanan? Ay, pag marami kayong tahanan, kakausapin ko kayo. Marami ba kayong inuuwi ang bahay? Oh, may kaibigan ako, daming inuuwian. Minsan nalito siya, mali ang araw niyang inuwian. So nagkagulo sila kasi hindi niya araw yun. Yung pala, may inimbitahan din yung asawa sa araw na yun na iba. Lalo silang nagkagulo. Diba? So we need a home church where we will be part of that body. Tandaan nyo, ang katawan iba-ibang bahagi. Kaya lahat kayo may iba-ibang gagawin sa church na ito, hindi pare-pareho. Okay? Hindi lahat tinawag mag-preach. Hindi lahat tinawag umawit. Ako matagal nang nag-a-apply sa worship team. Unang-unang umalma doon yung aking asawa kasi sa worship siya eh. Sabi, hindi ka pwede doon. Bakit? Magturo ka na lang, sabi sa akin. Kasi sa turo, walang nota. At kapag tayo po ay nag-join sa isang body, merong specific calling ang Lord sa'yo sa body na yon. Kahit taga-kamay ka doon sa harapan, or taga-bigay ng envelope, or taga-kuha ng iba-iba. Yung iba taga-awit, yung iba taga-linis, yung iba, whatever. But we will be part of that body. Kaya kung part ka na ng body, pwede bang makipart ka ulit sa ibang body? Tingnan niyo yung katawan niyo. Lahat ng bahagi nandyan. Pwede ba ang kamay ko minsan, sabi niya, ay, doon muna ako kay Pastora Baby. Doon muna ako kay Nanay. Hindi pwede. Kasi sa akin yan. So, lahat ng bahagi ng katawan ay may gagampanan sa katawan na ito. Katulad tayong lahat, we are all part of this body, the Life Giver Church worldwide. Amen? Alam niyo ba kung sinong leader natin? Kung sino ang spiritual father ng church na ito? Sino? Akala ko si Pastor Hill eh. Diba? So,
Tandaan natin. That's why every Sunday, alam nyo, ako nagugulat. Kasi every Sunday, kagaya sila nanay, pag hinanap ko sila, dyan lang sila. Mga nandito, kayo din ang nandyan. Kayo din ang nandito. Di ba? Bakit tayo may permanent na lugar sa church? Tapos pag dumating ka at may nakakuha sa lugar mo, di ba? Parang may nanguha ng lugar mo. Why? Alam mong bahagi ka dito eh. Alam mo, pati lugar mo kung saan ka uupo eh. Diba? Tingnan niyo yung bahagi niyo. Pwede bang yung mata ko pumunta sa likuran? Hindi pwede, may kanya-kanyang lugar tayong lahat. So lahat kayong nakaupo dito, when I look at all of you, you are part of me, I am part of you, kahit di niyo ako trip. Pasensya kayo. Dahil kasama ako sa katawan na ito, kailangan tanggapin niyo ako na bahagi niyo ako. Amen? At kayo ay bahagi ko. At dahil, alam nyo, importante po ito eh. Kaya ang church hindi nagagampanan ang papel niya. Hindi natin nauunawaan. Tapos pag, ano naman yung preaching ni Pastora? Sa isang Sunday nga, doon ako sa kabilang church. Hello. So, mahalaga po ang ating pinag-aaralan. So, tuloy natin. Having been built on the foundation. So, anong pundasyon ng church? Apostles, prophets, Jesus Christ Himself. Diba, anong sabi ng Bible? If 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. So tayo, ngayong nag-gather tayo every Sunday, nandito si Lord. Kasama natin si Lord. Amen? So sabi dito, foundation of the apostles, prophets, and Jesus Christ Himself, being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows. So, ang building ay naka-fit together, dugtong-dugtong, walang putol-putol, kundi nakaakmang lahat, dugtong-dugtong. Kaya sabi dito, and being fitted together, grows. So, bakit minsan ang mga churches hindi nag-grow? Because they don't fit themselves together. Wala lang, kung ano, walang pakialam sa church. Basta papasok lang, kasi baka mag-mortal sin ako pag hindi ako nag-church eh. They don't belong to the church. So sabi, being fitted together, so pag fitted together tayo, nung sabi ng Bible, grows. Pag nagdugtong-dugtong tayo, lalago ang church. So ang pagpapalago ng church ay nakaakma sa ating lahat. Kung tayo ay willing na magdugtong-dugtong, at kapag dugtong-dugtong po tayo, nararamdaman natin ang kahinaan at kalakasan ng bawat isa. Alam nyo ako, when I got saved in 1980, gusto ko lang i-share to. Noong 1980, grabe ang outpouring ng Holy Spirit. Kasi ako, I was very Catholic talaga. But, you know, when I got saved, syempre, unang nag-ostracize sa akin, pamilya ko. Dahil ano kami, sarado, kandado, nakapadlock pa and all. So, but, alam nyo, when I received the Lord, hindi ko pinansin na yun lahat. Of course, I had to show them I still love them, kahit galit sila sa akin. But later on, natanggap nila ang pagbo-born again naming mag-asawa. But ang naramdaman ko po doon, kasi yung unang church po namin, napaka-loving namin sa isa't isa. Nakita namin yung pastor namin, minsan walang panggasolina. Kaya minsan sabi ko, Pastor, pera nga ng Bible mo. Nilagyan ko ng pera. Tapos sabi ko doon sa iba, kung may extra kayo, ayun, umpisa na ako, lagyan nyo ng pera yung Bible niya. So, natuwa yung pastor kasi siyempre, hindi naman siya nanghingi. Kundi, pag body, nararamdaman mo. Okay? Nararamdaman mo. Tayo dito, body, nararamdaman ba natin ang isa't isa? Tinutulungan nyo ba yung kailangan ng tulong? You know, gusto ko lang magising tayo sa realidad. You know, sometimes we have a lot of money in our purse, in our bag. At hindi tayo mababawasan, hindi natin mararamdaman kung bumunot tayong isa, may abutan tayo. Hello? Kasi body nga tayo, nararamdaman natin pag may nangangailangan. Nararamdaman natin pag may nangangailangan ng panalangin, nararamdaman natin kung may pangangailangan ng aakbayan mo man lang para maramdaman nila yung love of God. Di ba? So lahat po tayo, kaya ang sabi dito, napakagandang pinag-aaralan natin eh.
Being fitted together. Tayo'y pinagdugtong-dugtong. Nakita nyo ba yung katawan yung may nakahiwalay? Pwede bang ang daliri ko muna, iwanan ko muna dito? Di ba? Pwede bang ang paa ko, iwanan ko muna yung kanan? Hindi pwede. Dugtong-dugtong po tayo. So pag dugtong-dugtong ang katawan ko, pag may sumakit sa bahagi, mararamdaman ko ba? If you look at the church today, do we feel the needs of others? Basta, Lord, bless me, bless me, bless me, Lord, bless me, bless me, bless me. Hindi mo man lang mapag-pray na ma-bless yung ibang kasama natin. So, kung kasama tayo sa katawan, mararamdaman natin pag may mga pangangailangan. So, being fitted together grows, nag-grow out into the temple of God, in whom you also are being built together. Alam nyo, pag ang isa na build up at dugtong-dugtong tayo, mabibuild din ang body. Pag yumaman ang isa, yayaman din ang body. Pag nalungkot ang isa, lulungkot din ang body. Pag busog na busog ang isa, si Pastor Hill nga, overflowing di ba? Laging mukhang busog So nararamdaman po natin dahil dugtong-dugtong tayong katawan ni Kristo. Napakasimple po ng message ko this morning, but I would just like it to enter your hearts and minds, okay? Kaya ito po ang pundasyon natin, ang pagkakaisa ng bawat isa, na tayo'y bahagi ng bawat isa. At kapag bahagi tayo ng bawat isa, anong nararamdaman nyo, nararamdaman ko. Anong nararamdaman ko, nararamdaman nyo. Okay? Alam nyo, kailangan maging realidad ito para ang body of Christ mag-grow. Kaya hindi nag-grow. Imagine niyo kung lahat tayo nakakaramdam ng ganon, lahat ng pangangailangan dito matutugunan. You don't need to be a millionaire. Yung iba kasi nag-aantay mag-milyonaryo. Lord, gawin mo ako milyonaryo, tutulong ako doon sa mahihirap. Yung konti ng pera mo, hindi ka makawala. Mag-milyon pa yan. Di lalo mo nang hindi mabitawan. Alam mo sa akin, test yan Pag konting-konti na lang ang pera ko, at sinabi ng Lord, bigay mo doon. Lord, itong huli kong pera matagal pa yung susunod kong pensyon Sa ano pa yung aking pensyon? 15 pa Di ba? Lalong kaming mga senior, ano na lang inaantay namin? Wala na kaming trabaho So, pensyon. Bakit? Malaki ba yung pensyon? Hindi, pumunta ka lang sa Mercury, kulang pa. Natawa yung mga senior talaga, alam na alam ang kalagayan. But, because we are part of the body, we feel. Ako, every Sunday, I feel it. So, pag may sinabi ng Lord, kahit huling pera ko na sa bag ko, inaabot ko. Kasi, pag hindi ko ginawa yon, hindi ko rin tinulungan ang katawan kong maging healthy. Okay? Kasi kadugtong ko kayo, so kung healthy kayo, healthy rin ako. Kung hindi kayo healthy, hindi rin ako healthy. Kung hindi ako healthy, hindi rin kayo healthy. Kaya, ibig sabihin, magpo-flow ang love of God sa church. Bakit hindi realidad sa ating mga born again? Because we live for ourselves. Nabubuhay lang tayo para sa sarili natin. Alam niyo, isang araw, pagpikit ng mata niyo, lahat ng pag-aari niyo, wala lang. Wala lang. Hindi wala kayong say kung kanino mapupunta yung mga naiwan yung tinitreasure niyo. Yung walang makahawak nung buhay kayo, walang makahawak ng mga gamit niyo. Kaya ang life natin is passing. Kaya ako gusto ko, pag nag-pass out ako sa mundong ito, pag bukas ng mata ko, nakangiti ang Lord. Sabi niya, well done. Well done ang pagka-steak ko, hindi madugo-dugo. Well done, my good and faithful servant. Bakit well done? Kasi naintindihan ko na ang Lord idinugtong ako sa isang body. At kung saan niya ako dinugtong, hinanap ko ang purpose ko sa body na yon at inallow ko ang leadership to train me, to help me out, na matagpuan ko kung saan ako magiging kapaki-pakinabang. Tandaan nyo, ang body, pwede bang mamili kung anong gagawin? Ako talagang mula nung bagong born again ako, kaya si Pastor Cesar laging nanggigigil sa akin Gustong-gusto ko talaga sa worship team. Ang heart ko kasi umawit at
Kasi gustong-gusto ko nag-worship. Sabi niya, mag-worship ka na lang sa kwarto. Sabi niya, huwag mong inisin yung katabi mo. O huwag mong inisin yung kongregasyon. Okay? But find your place. So, ito po ang importante sa atin. Kaya tayo ay fitted together, kaya magkaka-growth ang church. Alam nyo, mauubos yung mga bakanting silya. Pag nagdugtong-dugtong talaga tayo at naunawaan natin ang layunin ng Lord sa bawat buhay. Hindi tayo na born again para umupo lang sa church. Meron kang papel dito. That's why go to your leaders and say, how can I help? Alam nyo, hindi natin madidiscover ang gift natin kung di tayo magta-try. Ako, tinry ko lahat ng ministries eh. At talagang pinag-pray nilang lumabas ako sa ministry na yun. Ang naiwan lang sa akin, nasa teaching ministry na lang ako naiwan eh. Kasi talagang gustong-gusto ko yung mga dance, yung mga, worship team, gusto ko yung mga drama. Ang unang-unang kontra, yung asawa ko, sabi niya, in Jesus' name, hindi yan ang gifting mo. So, nung nakita niya ako sa teaching, sabi niya, yan ang gift mo kasi kahit isang oras, hindi ka titigil magsalita. Hindi ka nawawalan ng boses, lumalakas pa nga habang tumatagal. So, find our place. Kaya sabi dito, we are being fitted together. Grows. So, pag hindi tayo dumugtong, mag-grow ba tayo? Kung ang kamay nyo nag-disconnect, mamamatay yan, mag-a-atrophy yan, liliit yan, dahil hindi na nagagamit, nag-disconnect sa katawan. Maraming mga Kristiyano ngayon, they go to church but they are disconnected. At hindi nila matagpuan kung saan sila dapat. Kasi hindi sila nagpapapastor. Hello. Parang napakasimple ng message ko, pero parang tumahimik kayong lahat. Diba? So sabi dito, fitted together, so tayo pinagdudugtong-dugtong para nandito mabibuild up together for the dwelling place of the power of God. Alam nyo, pag naunawaan natin itong nagdugtong-dugtong tayong lahat, naunawaan nyo kung ano ang magiging papel nyo sa church na ito. Lahat kayong nakaupo ngayong umagang ito dito, meron kayong lahat na papel na gagampanan sa church na ito. May function na inilagay ang Holy Spirit sa mga puso nyo na gagampanan nyo. So habang hindi nyo pa alam, just don't miss out your Sunday service. And one day, the Lord will lead you and guide you na maka-join ka sa ibang ministries at dun mo matatagpuan. Okay? Kung di ka mag-try, you can try different ministries sa umpisa, hanggang sa matagpuan mo talaga where na ikaw ay akmang-akma. Kasi kung saan ka tinawag ng Lord, nandoon din ang mga giftings nyo. Ako, gustong-gusto ko umawit. Talagang wala, ang boses ko pang salita lang, pero walang tono. Hindi pwede na pag may tono. So, merong inilagay ang Lord sa bawat isa sa inyo na gagamitin kayo sa body na ito. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka sa church na ito. Sabihin mo sa katabi mo, sa kabila, gagamitin ka sa church na ito. Hindi ka lang paupo-upo. Alam nyo, it's one thing when you discover your gift sa church. Kasi magiging gift ka. Pag isang gift ka, kapaki-pakinabang ka. At kagigiliwan ka sa ginagawa mo. Kaya nga ako, hindi ako pwede sa worship dahil nawawala ako sa tono. Pwede lang ako dito, dancer, okay? Pero para sa awit, wala talaga akong gifting. Pero sa pagtuturo, pagsasalita, kahit na nagba-brown out, malakas pa rin ang boses ko, kaya ko pa rin magturo. Okay? Kasi yun ang talagang disenyo ng Diyos para sa akin. So may disenyo ang Diyos sa bawat isa sa ating nakaupo dito. Bahagi kayo lahat ng The Life Giver Church worldwide. Meron kang gagampanan sa church na ito. Tanungin mo yung katabi mo, na-discover mo na ba? Kabila, na-discover mo na ba? Just keep coming to church and join yung mga activities. And during those activities, doon ka madidiskubre. Doon ka madidiskubre.
Ako, hindi naman ako nag-apply ng teaching ministry. I never knew I could teach. Alam ko lang, madaldal ako, pero I never knew, hindi nga ako nag-education na course kasi hindi ko alam na I could teach. But, yung pastor, sabi sa akin, alika nga, ititrain kita sa daldal mong yan. So, tinrain niya ako sa new believers. So, binigyan niya ako ano yung salvation, ano yung being born again, ganun. So, doon lang ako tinrain. Tapos sabi niya, sige, pag may mga bago, sa iyo ko sila papadala. So, may isa akong classroom doon sa church, lahat ng mga new believers, ina-explain ko yung... Tapos sabi ng pastor ko, haba, nagustuhan ka ng mga nag-attend. Sabi niya, marunong ka palang magturo. Ha? Marunong ako, pastor. Siyempre, hindi ko naman alam. Sinunod ko lang yung mga scriptures. Oo, naaliw nga sila dahil ang dami mo pa daw kwento. Hindi lang daw yung tinuro mo. Marami ka pang mga kwento, anecdotes regarding that subject. So, dun lang ako na-discover nung pastor na yun. At sabi niya, dyan ka na lang sa teaching, huwag ka nang magpilit sa worship. Kasi wala pang worshiper nun eh. Yung mga may boses, mahiyain. Kaya nung nagsimula kami, walang ayaw kumanta. Kaya sabi ko, sige pastor, ako lang, bibigay ko yung title, tapos kumanta na kayo Sabi, hello church, hello, let's enter his gates. Pag sinabi ko, I will enter, kakanta na sila. Hindi na, na lang ako, ganyan na lang. So, discover your gift. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo na ba ang gift mo? Alam nyo na ba? Imagine you are part of the body. Are you functioning? Tingnan yung katawan natin. Kunwari, may isang bahaging hindi gumalaw. Ano mangyayari doon sa hindi gumalaw? Praise the Lord. So, alam nyo, i-desire nyo lang. Kausapin nyo ang Lord, Lord, saan ba talaga ako? And God will, God will even use the leaders to help you out. Okay? Find out your gifts sa church. So, being built together for a dwelling place for the Spirit of God. Sipin nyo kung tayo na built together where the Spirit of God is, mag-e-explode po ang church na ito. Hindi lang dito mag-e-explode, dadami ang ating mga outreaches. At hindi lang yon, kayo ay magiging maligaya kasi natagpuan nyo na ang bahagi nyo sa katawan. Imagine, nasa katawan kayo pero hindi kayo nakakagalaw kasi hindi nyo pa alam ang bahagi nyo. Just remain being in the church and the leaders will help you out. Minsan siguro magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan ang mga giftings ay didiskubrihin natin. You will be given mga test. Ganun ang ginagawa namin So, ako I pray kasi nasa end times na tayo Hindi na po paupo-upo na lang sa church. But discover your part. Kung kayo ba ay kamay, kung kayo ba ay paa, kung kayo ba ay mata, kung kayo ba ay tenga, kung kayo ba ay buhok, buhok pa na pala yung iba. So, kung kayo ba ay, di ba? So kung ano man ang naging, kung tayo ay kilay, mahalaga ba ang kilay? Yes! Pag pinawisan ka at wala kang kilay, diretso sa mata yan, mahapdi. Di nyo alam yon? Kala nyo, pang eyebrow lang yan, Lahat ng bahagi ng katawan natin may function. Now, we are a body today. Nagfa-function ba lahat ng dapat mag-function? Hindi. Okay? Kasi hindi natin alam. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin na bahagi tayo ng church na ito. Sabi mo sa katabi mo, bahagi ka dito. At may papel ka dito. Hindi lang tayo pa upo-upo. Isang araw, makikita na, kagaya yung mga ladies. So, di ba, ang gagaling pala nilang mga sumayaw-sayaw. Na-shock ako mga may edad, nakakasayaw pa. Di ba? So, that's being part of it. Kaya makita nyo yung mga ladies, pag may Sundays na nandun sila, nagkakainan. Bakit? Nabibuild up sila sa pagiging together in the ministry. Pag kayo, natagpuan nyo kung saan kayo at lagi kayong nakadugtong doon sa gawain na yon. Alam nyo, iba ang pakiramdam ng alam nyong may pakinabang ang buhay nyo. Iba ang pakiramdam pag alam nyong nakapaglingkod kayo sa church. Iba ang pakiramdam pag pinaglilingkuran nyo ang ibang tao. Ako, I am happiest when I serve. Because that's part of my gifting Nasa service talaga ako It's part of my gifting. That's when I am happiest. When I serve.
Yung iba naman, they are happiest when they're singing. Pag ako kumanta, magiging malungkot kayong lahat. Di ba? Kaya kung saan tayo gagamitin ng Lord. Kaya mahalaga pong matagpuan natin. Jude 20, basahin po natin ang Jude 20. But you, beloved, building yourselves up. So, sino magbibuild sa atin? Jude 20. So, sabi dito sa Jude 20, but you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God. So, lagi tayong nakapaloob sa pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, pag lagi nating na-experience araw-araw ang pag-ibig ng Diyos, ang lalabas sa atin ay pag-ibig ng Diyos. Kaya tayong unang-unang ma-experience yung pag-ibig ng Diyos. Alam nyo, ang taong hindi kulang sa pag-ibig, laging mukhang fulfilled, mukhang satisfied, masaya. Diba? So, building yourselves up in your most holy faith. Paano tayo nabibuild up? Through the Word of God. At doon tayo kumakapit at nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya kung walang Word of God, saan tayo magbibuild ng pananampalataya? It's the Word of God that is being preached, that's being taught to us, na tayo ay nabibuild up. So, building yourselves up upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God. So, tayo ay mapaloob sa pag-ibig ng Diyos, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, bibigyan ko lang po tayo mga scriptures. Now, 1 Peter 2 verse 4 hanggang 5. 1 Peter 2, 4 to 5. Coming to Him as to a living stone, rejected by men. So, ito si Jesus Christ. Living stone siya, rejected by men, or living rock. Rejected by men, but chosen by God, and precious, you also as living stones. So tayong tumanggap sa Panginoon, tayo din ay mga buhay na bato. Okay? Hindi patay na bato, kundi mga buhay na bato. Okay? Kaya sabi dito. So tayo ay being built up, as living stones are being built up as a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. So, lahat po itong mga nangyayari sa atin. Kaya dito, sa pagpunta-punta natin every Sunday, nabibuild up tayo. So, pag hindi tayo nag-a-attend ng Sunday, anong nangyayari? Kasi nasa mundo tayo eh. We face all the challenges of life. Diba? Nabibuild up ka ba pagka nakisalamuha ka sa mundo? Nabibuild up ka ba pag araw-araw nag-opisina at di ka nag-church? Diba? Something is lacking in us kasi tayo ay naghahanap ng fellowship. Now, it says here first, tapos na tayo sa first. Ephesians 4, ito, mahalaga po ito. Kasi gusto ko matagpuan nyo ang ministry gift ninyo. Ephesians 4:11 hanggang 16. And He Himself, sino yung He Himself dito? Si Jesus Christ. And He Himself gave some. Anong ibig sabihin ng some? Lahat? Hindi si some, ha? Some. S-O-M-E. And He gave some. Hindi lahat itong some. Okay? So, ang iba sa inyo, to be apostles. Some, ang iba sa inyo, maging prophets. Some, ang iba sa inyo, maging evangelists. Some, ang iba sa inyo, maging mga pastor. Some, ang iba sa inyo, maging teachers. So, yun ang mga papel na gagampanan din sa church. Bakit tinawag niya ito ang tinatawag nating fivefold ministry gifts? The apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, and the teacher. So, 5 po yung mga tinawag ng Diyos na para sila ang mag-equip sa body. Sila ang magturo sa body of Christ. So, He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. Para saan? For the equipping of the saints. So, itong 5 ito ay tinawag ng Diyos. Apostle, prophet, diba? So, lahat yan. Evangelist, pastor, teacher. Yung 5 yan, tinawag ng Diyos para maturuan kayong lahat. Okay? So, for the equipping of the saints, for the work of the ministry. So, lahat ba kayo ngayon ay kasali sa work of the ministry? Lahat? Lahat kayo kasali sa work of the ministry?
Yung mga nag-amen, sila lang, pero hindi lahat nag-amen. So, hindi ibig sabihin lahat ay kasali sa work of the ministry. Kaya mahalaga po kayo'y nakadugtong, kasi pag hindi kayo dudugtong, hindi kayo makikilala sa church. Yung mga naglilipat-lipat, lipat-lipat, lagi silang newcomer every Sunday. Diba? So, pag tumagal kayo dito, dudugtong kayo ng mga leaders kung saan naaakma ang inyong mga giftings. Okay? Kung ano yung naaakma sa giftings ninyo. Kung magaling kayong umawit, aakma kayo sa worship team. Kung magaling kayong mangaral, aakma kayo sa mga Bible studies. Sa mga kung saan may mga nagtuturo. So, sabi dito, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya dito lalago ang katawan ni Kristo. Dito lalago ang church. Sabi dito, for the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children. Di na daw tayo magiging katulad ng mga batang, ano man tawag dito? Mga bata. Tayo'y mag-grow na. Marami bang bata sa church? Alam nyo, marami. Yung minsan, Pastor, ang init naman. Pastor, ano ba yan? Pastor, dumi naman sa sahig nyo. O Pastor, dumi naman itong mga upuan nyo. Anong bahagi nating lahat sa church? Para ma-build ang church. Para lumago ang church. Para mag-mature ang church. So lahat tayo ay may papel. Lahat tayo ay may may gampanan. Yung tama ba yung Tagalog ko? Meron tayong kailangan gawin. Iba-iba ang mga giftings natin. Pwede kayong, kung maganda ang ngiti nyo, pwede kayong usher. Yung ngiti nyo pa lang, nakaka-bless na. Diba? Pero kung di kayo marunong umiti, huwag muna kayo doon. Sa prayer ministry na muna kayo. Diba? Na hindi na kailangan ngumiti doon kasi praying So, alam nyo, kung ano ang meron din tayo, aakma din sa magiging papel natin sa church, kung anong panawagan ng Diyos sa buhay natin. Ako dahil kaya kong magsalita ng 1 oras na hindi nawawala ang boses ko, kaya dito ako inilagay. May 1 oras na ba ako? Baka palabasin nyo na ako dito. But anyway, so kung ano ang naaakma sa atin, huwag nating pipilitin. Kaya pag kilala na tayo ng mga pastor at ng mga leaders, silang mag-encourage sa inyo. Kaya minsan, nandun muna kayo sa men's fellowship. So within the men's fellowship, madidiscover nyo kung ano yung mga strength ninyo at mga weakness ninyo. O pupunta kayo sa mga women's ministry, ganun lang muna sa simula. Basta sumasali kayo, kasi bahagi tayo sa katawan na ito. Napakasimple po ng aking mensahe ngayon. But I would just like to encourage you, kasi matatapos na naman ang 1 taon. Okay? Marami ang sa atin hindi pa rin alam kung saan sila dapat sumali. Okay? Huwag po tayong taga-init lang ng upuan, kundi meron tayong papel. At alam nyo, you will be happier when you find out your gift. At nagamit kayo sa gift na yon. Okay? Kahit nag-aayos lang silya, naglilinis-linis. So, building up. Pag na-build up, mag-grow ang church. Okay? At pag tayo ay built up, maski sa ating mga personal lives, we will be happy. We will be confident. Kasi alam natin, may panawagan ng Diyos sa buhay natin. Kahit taga-ayos lang ng silya, kahit taga-linis lang ng church. Maligaya tayo kung saan tayo tinawag. Kaya wag din nating aasamin ang wala naman tayong gift. Laging ang panawagan natin ay nakaakma lagi din sa gift na inilagay ng Lord sa atin. Kaya mga greeters doon, magaganda ang mga ngiti. Kung yung mga nakasibangot ka talaga, hindi ka pwede doon. Pang CR ka na lang, di ba? Di ba may mga ganon, hindi makangiti, nakasibangot. So, building up para mag-grow po ang ating church. Alam nyo, ilang taon na rin ang church natin? Dapat nga, multiple services na tayo Kung 3 services sa isang araw, uubra na tayo sa 1 linggo. But anyway, dadating po tayo dyan. So, sabi dito, so ituloy natin yung Ephesians 4. That we should no longer be children. Marami pa bang bata dito sa church? Marami pa bang sanggol? Ang sanggol laging, wah! Bishop! Ganun ginawa sa akin. Wah! Bishop! Marami pa bang sanggol?
So sabi dito that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting. But speaking the truth in love may grow up. Tayo po yung mag-grow up in all things unto Him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies. Alam nyo, tingnan nyo yung katabi nyo. Lahat tayo ay may dugtong-dugtong. At pag dugtong-dugtong tayo, nasusuplayan ang pangangailangan ng bawat isa. Pag hiwa-hiwalay, hindi aagos ang mga needs ng bawat isa. Kaya dugtong-dugtong po tayo. Pagkapit-bisig tayong lahat, isang katawan, meron niyang patutunguhan. Meron niyang matatapos na gawain. So, ang bawat joint, it supplies kung ano yung mga kailangan. Sabi dito, according to the effective working by which every part does its share. Ang bawat bahagi, ang bawat nakaupo dito, meron kayong share na dapat gawin. Okay, katulad ng katawan natin. Lahat yan, pati yung mga kuko, lahat may ano yan. Isipin nyo kung wala kayong kuko. No, lahat yan, kailangan. Lahat, ngipin, ilong, lahat ng bahagi kailangan. Kaya nga, anong tawag sa isang taong may kulang na pyesa? Anong tawag sa kanya? Handicap. Di ba? Pag may naputol ang paa, naputol ang, di ba, ang isang kamay, ang tawag sa kanila, handicap. Tanungin ko kayo, ang church ba ngayon handicap? May mga bahaging hindi gumagalaw? O, maging makatotohanan tayo. Ang church ba ngayon handicap? Or lahat ng bahagi doing their share? Simple-simple po ang aking mensahe. Kasi sabi dito, pag nagawa nating lahat yan, ituloy natin. But speaking the truth in love may grow up in all things unto Him who is the head, Christ, from which the whole body joined and knit together by what every joint supplies. So, bawat isa sa atin, pag nagdugtong-dugtong tayo, may kanya-kanya tayong sinusupply sa katawan. So, pag nagdugtong kamay tayong lahat, okay, lahat ng pangangailangan ng church, supplied. Bakit maraming churches ngayon, maraming kakulangan? Kasi hindi nakadugtong-dugtong ang body. Parang manananggal. Nakadisconnect. So, will it be able to fulfill its purpose when Christ comes? Okay? Ako gusto ko, pag humarap ako sa Lord, nakangiti ako. Sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Kasi, nagampanan mo ang bahagi mo sa katawan. Yung iba, kung saan church tumutulong eh. Sabi ko, bakit ang dami mong church? I am called to the body, sabi niya sa akin. May kaibigan ako sabi ko, bakit wala kang home church? I am called to the body. Wow, sabi ko. Wow, heavy yung kapatid kong yun. Sabi niya, I'm called to help out in all the churches. Sabi ko, mag-grow ka ba ng ganun? Sabi ko, iba-ibang teaching ang natatanggap mo. Iba-ibang church pupuntahan mo, iba-ibang interpretation yan, iba-ibang turo nila. Maguguluhan ka, wala kang stability. Okay? So, importante po sa atin na magkaroon tayong stability. Kaya ang sabi dito, knit together by what every joint supplies. Tandaan nyo, mahalaga kayong lahat ngayon dito. Kasi bawat joint, meron kayong sinusupply dito. Ang mga ngiti nyo lamang ay nagbibigay ng kalakasan sa amin. Okay? Makita lang namin kayong nakaupo sa mga silya nyo. Alam nyo, permanent seats yan eh. O si Tatay Carlos, hindi nawawala doon. O itong grupo na itong mga senior, hindi nawawala dyan. Kasi may permanent seats tayo. Kaya pag tiningnan ko kayong lahat, alam ko kung sino ang absent. Okay? So every part does its share, causes growth of the body, edifying in itself in love. At alam nyo, dito ang love of God magpo-flow sa atin pag tayo ay connected with one another. When we are connected, I will feel, kunwari malungkot ka, I will feel it. So iko-comfort kita. Kung naramdaman kong parang kapus-kapus ka, kung may sobra ako, iaabot ko. Kung kailangan mo ng panalangin, ipapanalangin kita. Kung kailangan mo ng word of encouragement,
Kaya kung di ka part ng body, will you grow? Isang Sunday dito ka, sunod Sunday dito ka, sunod na Sunday doon ka. Alam mo, pati ang mga katuruan ng Biblia, chapsuy ang matatanggap mo. Mag-grow ka ba as a Christian? Chapsuy Christian. It's time. Alam nyo, maikli na lamang ang panahon. Wala na tayong siglo-siglo pa na dadaanan. You look at all the signs of the times. Tingnan nyo lagi ang Israel. Yan ang ating laging punto. Diyan tayo laging nakafocus kasi nandyan lahat ang plano ng Diyos mangyayari. O, nakita na natin, may movements na. So, anytime. So, bago naman magkagulo-gulo ng todo-todong gulo, tayong church ay ira-rapture ng Lord. Okay? So, sino ira-rapture ng Lord? Yung mga bahagi ng church. Bahagi ba tayo? Yes. We are part of the body of Christ. Now, in Psalm 11 verse 3, it says, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Tayo bang mga Christian, pag tiningnan natin ang buhay natin, may mga pundasyon tayo. Tayo ba ay may pundasyon? Sa pagka-Kristiyano natin, ang foundation natin are the truths in the Bible. Tayo ba ay nakaangkla sa mga pundasyon? Na kahit anong hangin ang dumating na hindi tayo mawawala doon sa mga pundasyon na ating pinapanampalatayaan. Okay? I tell you, wag na po kayong a-absent ng a-absent sa church kung saan kayo nakadugtong, kung saan kayo nag-commit. Okay? Wag na po kayong a-absent. Maikli na lamang ang ating panahon. And it is time for all of us to find out what is our part of the body. Nandito kasi kayo eh. So bahagi kayo ng The Life Giver Church Worldwide. Anong bahagi mo dyan? Sabi na, binibigay ko yung aking tithes and offerings. Good, at least alam mo yun. Pero meron ka pa rin gagampanan. Hindi lang pagbibigay ng pera. Okay? Kasi iba, mas magbayad na lang ako, magbigay na lang ako. But, lahat po tayo may bahagi. So I pray to the Lord, you go to your leaders kung saan man kayong ministry nakadugtong. Okay? So, tandaan natin, lahat ng problema ngayon sa church, it's always a heart problem. Bakit umaalis ang mga tao sa church? Na-hurt. Diba? Yung pastora na yun, pag nag-preach naman na yun, masyadong direkta. Kailangan sugar-coated. Kasi kailangan may love. Alam niyo, minsan pag makatotohanan ka, love yun. Kasi ayaw namin na, you're all children of God. Lahat tayo, body of Christ. At ang body of Christ, may papel ngayon, we are in the end times. Hindi na po ito laro-larong time. Hindi na po ito na, toss coin tayo sa pamilya mo. Toss coin tayo, mag-church ba tayo? Hindi. Hindi na po yan panahon. Find out your place in this body. Go to your leaders, find out what is your gift. Go to Bishop, go to the pastors here, kila Pastor Dante, and kila Pastora Baby, go to them and say, eto ang gift ko, saan kaya ako pwedeng mag-join muna? Saan muna ako pwedeng diba? Ano man tawag doon? Ano muna siya? Mag-try out. Try out. Alam niyo ba ako, tin-try out ko lahat ng ministry? Bago ko na-discovering pan-teaching pala ako. Kasi nga, mas gusto ko yung mga dance, yung mga worship, yung mga... So, yun ang mga gusto ko nung una. Hindi yun ang plano ng Diyos para sa akin. Okay? So, find out. Pray. In your personal prayer time. Sabihin mo, Lord, i-reveal mo sa akin para sa anak ko. Yung iba, lalo na yung mga may edad, God will use you to be prayer warriors for the church. Lahat ng mga prayer needs sa inyo ibibigay. So kayong mananalangin ng mananalangin kasi hindi na kayo makalabas-labas. Yung mga medyo bata-bata, pwede nyo gawin yung ibang bagay. So go to the leaders and say, where can I volunteer? Hindi nyo madidiscover ang gift nyong nakaupo kayo sa church. Hindi nyo madidiscover ang calling nyo nang nakaupo lang kayo sa church. Ako, I joined all the ministries, pati dance nga, kasi bata pa naman ako noon, 30 ako nung na-born again ako. Lahat sinalihan ko. Kaya lang lahat hindi ako tinanggap.
Ang unang-unang nangontrabida yung aking asawa. Hindi ka para dyan. Hindi ka para dyan. Hindi ka para dyan. O, dancer naman ako. Tapos sabi niya, kahit na, hindi ka para dyan. Sayang yung gift na nilagay ng Lord sa'yo. So, hindi ko na-discover yun kung hindi ako nag-volunteer. Amen? So, I pray to God na lahat kayo mag-volunteer. Colossians 2 verse 10. Colossians 2 verse 10. And you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo, kumpleto tayo sa Kanya. Kaya huwag kayong mahihiya to discover whatever gift you have. Yung mga medyo may edad na, prayer warriors sila. Prayer warriors sila ng church. Okay? Kasi hindi na sila, may mga rayuman na, hindi na sila makalakad-lakad. Buti na lang ako, kahit 73 ako. I can still boogie. O, di ba? So, kaya iba-iba po ang giftings natin. You will never be happy in life until you enter the gift that God called you to do. Alam nyo kasi pag akyat natin sa langit, sasabihin ng Lord, pag nasa gifting kayo, well done, my good and faithful servant. Kasi nakapag-serve kayo kung anong gift na inilagay ng Lord sa atin. Walang isa ditong nakaupo ngayon na walang gift. Kahit tagapanalangin kayo ng mga prayer request ng mga members natin. O kaya yung iba, tagabisita sa mga may sakit. Diba? Yung iba, kung pinayaman kayo sa pananalapi, taga-finance ng mga gawain. Iba-iba po ang calling natin. Yung mga musically inclined, pwede sila sa worship team. Kasi hindi lang naman dito. Marami tayong ibang mga gawain na kailangan pag may mga funeral service. Ako nga, nag-a-apply sa funeral service. Sabi naman nila, baka bumangon naman ng patay. Praise God. But anyway, itong isa pang scripture. Matthew 16, verse 15 hanggang 18. He said to them, Matthew 16, 15 to 18. He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon of Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but by my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So dito, si Simon Peter ang kinakausap ng Lord. So ito ang panawagan na binigay ng Diyos sa kanya. Ang bawat isa sa atin dito, when you have a personal relationship with God, talk to God. In your prayer time. Sabi mo, Lord, ano ba ang papel ko sa church? Ano bang inilagay mong gifting na kalooban mo para sa akin na gawin sa church? Matatapos na ang taon, no? I pray to God madiscover nyo bago matapos ang taon so you can start your 2024 with God's will in your life for you joining in a church. Alam niyo kung bakit kayo nandito ngayong umaga? It's not an accident that you are here. Because God joined you to this body. And because God joined you to this body, meron kayong part to do in the body. Meron kayong bahagi. O sabihin mo sa katabi mo, may bahagi ka. May gagampanan ka sa church na ito. Okay? So I'd like to encourage all of you. Alam niyo, you will be happiest when you are in your calling. You will be happiest when you are in the will of God. So pwedeng nag-a-usher kayo. Walang masama sa nag-a-usher. Kasi kung maganda yung ngiti mo no? So makita pa lang ang ngiti mo, yung mga tao gusto nang pumasok. Diba? Because that's your gifting. So iba-iba ang gifting po natin. Now also, the living Word, Jesus Christ, lives in us. At alam nyo ba, and we have the Holy Spirit. The Holy Spirit already gave us the gifts. Ang Holy Spirit, ipinagkaloob na niya sa bawat isa ang gifting na gagampanan nyo pag kayo nakapasok na sa kaharian ng Diyos. At kayo ngayon ay lahat nasa church na.
discover, find out. Alam nyo, you will be happiest when you are in your gifting. At gaganahan kayong mag-church pag alam mong may purpose ang Lord para sa buhay mo. Isipin mo, kung di ka tumugon, may kakulangan sa body na ito. Kasi meron kang papel na pinlano ang Diyos. Lahat ng nakaupo ngayong umaga dito, may papel. Kaya kayo nandito, kaya narinig nyo ang mensahe ito. Yung mga nasa online, find your place in the body. Alam nyo, malungkot na mamatay kayo na hindi nyo natagpuan ang lugar nyo sa katawan ni Kristo. Napakasarap na pagharap nyo sa Panginoon, sabihin nyo, Lord, nagampanan ko na ang panawagan mo sa buhay ko. Kahit na nandun lang ako sa usher, I gave my best smile. Di ba? I served the people well. Kahit na hindi ako masyadong maalam sa Word of God, I serve the people well kasi nandun ako sa ushering, so naging matulungin ako sa lahat. Lord, binigay ko po ang kaloob niyong pag-aawit. Kaya lagi po akong sumasali sa mga gawain na may kailangan umawit, sa mga patay para mabuhay, sa mga buhay para mamatay. Hindi po yun. sa mga hospital visitation, natawa si Tatay Carlos. Biro lang po yun, baka kala nyo kasama yun sa preaching ko. But anyway, sabihin mo sa katabi mo, meron kang gift na ibinigay ang Lord sa'yo. Now, tanungin ko kayo ngayong umaga, what will you do with that gift? I challenge you today, what will you do with that gift? Ako, ayokong mamatay nang hindi ko nagampanan ang pinapagawa ng Lord sa akin. Para pagharap ko sa Lord, Lord, nagampanan ko na ang panawagan mo sa buhay ko. Hanggang sa aking huling hininga, I did my part in the body. Tandaan nyo, kasama kayo sa katawan na ito ng The Life Giver Church Worldwide. At dahil dugtong-dugtong tayong lahat, pag ang isang bahagi ayaw kumilos, lahat ng katawan mararamdaman ang may hindi gumagalaw na bahagi. Sa katawan natin, pag may hindi nag-function na bahagi, anong tawag natin sa katawan na yon? Handicap, dahil may sakit ang isang bahagi ng ating katawan. Tandaan natin, ang buhay na nananalatay sa ating lahat, buhay ni Kristo by the power of the Holy Spirit. Lahat tayo ngayon, taglay natin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, hindi niya tayo ipapahiya kung ano man ang panawagan niya sa buhay natin. Be teachable. May mga magtuturo sa inyo. May mga magte-train sa inyo. Be teachable. Pag minsan na-correct tayo, huwag kayong magtatampot, lilipat ng katawan ulit. Pwede bang may ginawa itong katawan ko? Putulin ko nga yan, ayoko na dyan, doon ako dudugtong sa kabila. Hindi pwedeng ganun. When God puts you in this body, alam niyo ba, diyan kadugtong ang kaligayahan natin, diyan kadugtong your fulfillment, diyan kadugtong ang success natin sa earthly life natin. Amen? I don't like to die not accomplishing what God called me to do. Ayokong humarap sa Lord na sabihin ko, Lord, pinilit ko mag-dance ministry mas gusto ko yun, mas trip ko yun Hindi pwede. Kundi sasabihin ko sa Lord, I did what you called me to do. At anong sasabihin ng Lord sa ating lahat? Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Yun po ang gusto kong isalubong sa akin ng Panginoon pag akyat ko doon. Pag pumikit na yung mata ko sa lupa, pagbukas ng mata ko doon, yun ang gusto kong sabihin ng Lord sa akin. Welcome, my faithful servant. Diba? So lahat po tayo, gusto ko lang pong encourage kayo. Huwag lang po tayong paupo-upo sa church. Find out our part. Find out what God called us to do. At alam nyo, I will guarantee you 101%. Kaya maraming hindi maligaya sa church. Kasi nakadugtong sila sa katawan pero walang ginagawa. Kung itong kamay kong ito hindi ko ginamit, nakadugtong sa akin, anong mangyayari sa kamay kong ito? Mapaparalyze, hindi nagagalaw, hindi na flexible, maninigas na lang. So ang buong katawan ko gumagalaw pero siya ganyan na lang. Bakit? Hindi niya ginampanan ang kanyang papel. Alam nyo, iba ang
Pagdugtong nyo sa katawan, naturuan kayo kung saan kayo dudugtong. Kahit panalangin, kahit taga-panalangin, taga-ayos, taga-linis, whatever. Alam nyo, pare-pareho ang magiging award ninyo. Kay bishop ka, janitor, teacher, dancer, o kung ano man, or administrator, lahat ng bahagi ng body. Lahat tayo sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Yun po sasabihin niya sa ating lahat, whether you're a bishop, cardinal, or kung ano-ano man. So, pare-pareho po, basta tugunin po natin. So, I pray to God, yung mga wala pang ministries, okay? Yung hindi pa nila alam kung saan sila dudugtong, talk to the leaders. Okay? Talk to the pastors. And say, ito ang nasa puso ko. Ako ngayon ay napakadaming blessing. Gusto ko na lang mag-finance ako. Ano ba yung mga kailangan i-finance na mga ministries? Oh, ako, financier. Yun ang magiging papel ko sa body. See? And the more you finance, the more you'll get blessed. Kasi what are you planting? Your seeds. Your financial seeds. So anong harvest ng financial seeds? Financial seeds din. Financial harvest. Amen? So yung iba, taga-panalangin. Basta may gawin lang kayong bahagi sa church na ito. Amen? You start talking to God tonight. Say, Lord, ano bang papel ko sa The Life Giver Church worldwide? Where would you want me to be? And the Lord will say, talk to the leaders. Kung ano man yung nasa puso nyo. Talk with the leaders and they will lead and guide you hanggang sa hindi lang kayo nakadugtong sa katawan, kundi nagfa-function tayong lahat. Imagine niyo, lahat tayo dito nagfa-function. Wow! Hindi lang tayo ganyang kakonti, dadami pa tayo. Imagine niyo na kung pumikit ang mata natin sa earth, pagbukas ng mata natin sa langit, sasabihin mo, Lord, I did what you called me to do. Ginampanan ko ang panawagan mo sa buhay ko. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo'y mananalangin. Let's just lift our hands to the Lord. Hallelujah. Lord, nakikita niyo po ang bawat kamay na nakataas ngayong umaga. Lord, we ask you to help us discover our part in the body. At alam po namin, ang bahaging inihanda niyo para sa amin ay nandyan na ang kaloob sa aking buhay. Nandyan na ang gifting. And Lord, all I need to do is to discover it. Panalangin ko, Panginoon, that you let your children find out through your Holy Spirit and through the leaders of this church as they talk to the leaders of this church. Father, I thank you na ang katawan na ito will be functional. Hindi lang po ang ibang bahagi ay handicap, ang ibang bahagi ay healthy. Lord, we pray that the body of Christ at the Life Giver Church worldwide will continue to grow and become healthy and accomplish the purpose and the will of God on this earth before you come. Marami pong salamat, Panginoon. Ang bawat miyembro ng church na ito will discover their gift. Ang bawat miyembro ng church na ito ay dudugtong sa gawain ng Panginoon. At kapag lahat po kami ay dugtong-dugtong, this will become a very healthy church full of life of the Holy Spirit, full of the love of God, full of the miracle signs and wonders that will accompany the preaching of the Word of God through this church. Lord, we lift up to you our Bishop, Bishop Willie Lainez, Ate Ann and their family. Lord, thank you for giving us a leader, a seasoned leader who has taught us the Word of God, who has given his life to serve us as a church. We pray for the other pastors in this church, oh God, that you continue to keep them healthy, to keep them strong until you come. Thank you, Lord, that you continue to give the revelation of the Holy Spirit to our leaders, that the preaching of the Word will come forth with signs and wonders following. Lord, tinataas ko po ang church na ito. Lahat po ng mga miyembro ng church na ito sa bawat dako ng mundo, sa mga probinsya, ang The Life Giver Church worldwide, tinataas ko po lahat ng aming mga pastor. Lord, we thank you that you will start a revival in our churches. Magkakaroon po ng mga supernatural signs and wonders in our services at sa mga personal na mga buhay ng aming mga miyembro. We thank you for the life of God that is flowing from Jesus Christ to our bishop,
to all the pastors, to all the leaders, to all of our members. Marami pong salamat. There will be a mighty revival, O God, of your signs, wonders, and miracles through the preaching of the Word of God. Marami pong salamat sa mga workers that will start to become serious in being part of this body. We declare that this body is blessed. We declare that this body will continue to increase. We declare that this body of Christ will continue to spread the gospel throughout the whole earth. At marami pong salamat ngayong umaga na ang inyong banal na espiritu ang nangungusap sa bawat isa. At hinihintay niyo po ang katugunan ng bawat isa. Lord, we lift up our hands to you. We surrender our lives to you. And we say, yes, Lord. Yes, Lord. Dudugtong po kami sa katawan na ito. Kami po'y bahagi na ng katawan na ito. At marami pong salamat. Hanggang sa pagbalik ninyo, Lord, we will continue to do what you called each one of us to do. Maraming salamat because we will see, Lord, we will see the signs and wonders following the preaching of the Word of God. We will see miracles in our midst. We will see more and more people coming into the kingdom of God. We will see more churches established all around the world. Marami pong salamat, Lord. Maiksi na lamang po ang aming panahon. But Lord, hindi po kami sasali sa mga kabalisahan ng mundo ito. Bagkus kami po ay mag-focus sa inyong layunin para sa aming church, para sa aming personal na buhay. Ang personal po naming mga buhay ay nakatugtong sa panawagan namin sa church na ito. Kaya marami pong salamat, Lord. We call miracles to come forth. We call supernatural healings to come forth through the preaching of your word. We call, Lord, an explosion of our churches in all the parts of the world. Marami pong salamat, Panginoon. Maikli na lamang po ang panahon namin, but Lord, kami po ay excited na isang araw, we will see you face to face. At marami pong salamat for reminding us, sa katawan na ito, may bahagi po kami. At dahil kami ay bahagi, may gampanin po ang bawat isa. So Lord, I bless your people today. I declare, I pronounce a special blessing to each one. Sa mga mag-asawa, Lord, I pray for a special blessing that their relationship, Lord, will continue to become strong, filled with the love of God. That even their children, O God, will accomplish your will for their lives. At marami pong salamat sa church na ito na patuloy na gagampanan po namin ang panawagan nyo sa amin. And Lord, sa umagang ito, I would just like to pray for those that need special prayer. Just lift up your hands. Yung mga kailangan ng special na panalangin. Panginoon, nakikita niyo po ang mga kamay na nakataas. They have a special prayer request to you. And Lord, I thank you that you are a God, a miracle-working God. Ano man ang kanilang mga dinadaanan ng mga pagsubok, I declare that the miracle of God will touch that need today in the name of Jesus. I pray, O God, kung ano man yung mga sakit na yan, pagagalingin nyo sa pangalan ni Jesus. Kung ano man yung mga hidwaan nila sa mga pamilya, awayan, Lord, I pray for the love of God that will surround and just encapsulate the husband and the wife in these families with their children. Marami pong salamat sa pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa bawat tahanan. Marami pong salamat sa mga healings of emotions, mga kapatawaran, Lord, that will be released in the name of Jesus. And Lord, marami pong salamat. You are working a mighty work in the church because we have a special assignment in these end times. At hindi na po laro-laro ang panawagan niyo sa bawat isa sa amin. Lord, we say yes to your calling. Lord, we say yes to what you called each one of us to do. Lord, we say yes to your will in our lives. Lord, we say yes to what you desire for each one of us. At dahil kami po ay tumugon ngayong umaga,
Marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga signs, wonders, at mga milagrong makikita namin sa aming kapaligiran. And we give you all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.